Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kaniyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Jesucristo na bumaba mula sa langit ay umakyat uli sa langit. Pero siya na umakyat sa langit ay nagbigay ng iba't ibang kaloob sa kanyang katawan, ang simbahan. Hindi niya tayong iiwanan na empty-handed. Marami siyang biyaya na ibinigay sa simbahan. Ang iba ay ginawa niyang propeta. Ang iba ay tagapagturo. Ang iba ay tagapamahala. Ang iba ay leaders. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat para sa ikauunlad ng simbahan. Kahit nakakaiba ang magagawa ng bawat isa, nagkakaisa pa din tayo sa iisang pananampalataya at iisang paglilingkod. Huwag tayong magpaninlang sa iba't ibang mga turo. Huwag tayong maging mga bangka na nagpapadala lang sa iba't ibang direksyon ng alon at hangin. Magpakatatag tayo. Kaya ipahayag natin at magsalita palagi ng katotohanan ng pananampalataya sa diwa ng pag-ibig upang maging ganap tayo kay Kristo, ang ulo ng simbahan na walang iba kundi ang kanyang katawan. 3 bagay ang gusto kong ibigyan ng diin sa pagbasa natin ngayong araw. Una, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng kanyang tanging kaloob sa katawan ni Kristo, ang simbahan. Magandang tanungin sa aking sarili, ano ang kaloob ng Diyos sa akin? Ano ang talento at galing
na galing sa Diyos. Let us discover what we are capable to do, what we are good at. Kilalanin natin ito, ipasalamat natin sa Diyos at i-develop natin. At tanungin natin ang ating sarili, paano natin pinaglilingkuran ang simbahan sa pagitan ng mga talents na ito. Pangalawa, sinabi ni Pablo, at ito'y salita ng Diyos. Ang magiging ganap ng ating pagkatao ayon sa pagtulad natin kay Kristo. Huwag natin isipin na ang ating pagiging tulad ni Hesus Kristo ay sagabal sa ating pagpapakatao. Si Jesus ay hindi sagabal. Siya pa nga ang daan sa ating pagpapakatao. Si Jesus ang pinaka-perfect na tao. Siya ang tao na hinangad ng Diyos na gawin. Kaya kung tutularan natin siya, kung susundin natin ang kanyang mga halimbawa at mga turo, pati na kanyang pag-iisip, ang kanyang ugali, mas magiging ganap din ang ating pagiging tao. Mas maging tao tayo. Pangatlong gusto kong bigyan ng pansin sa pagbasa natin. Sinabi ni Pablo na magsalita tayo ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Speak the truth in love. Kung minsan ang katotohanan ay masakit, lalo na kung idinidiin natin ito upang patunay na mali ang iba. Sa ganitong paraan, mas lalayo lang sila sa atin at mas lalayo lang sa katotohanan. Kaya nga hindi natin mapapalapit sa Diyos at sa ating pananampalatayang Katoliko ang iba sa pamagitan ng pagdidibate. Sa halip, ipahayag natin sa iba ang katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Mas maaakit ang iba hindi gaano sa katotohanan ng ating sinasabi, kundi sa pagmamahal sa kanila na ating pinapakita. Kaya maganda ang kombinasyon ng katotohanan at pag-ibig. Huwag natin paghiwalayin ang dalawa. Salamat o Diyos sa mga talents na binibigay mo sa akin. Ang mga talents na ito'y binigay mo upang may magamit ako sa aking pagsiserve sa iyo at sa iyong simbahan. Pagsisikapan ko po na magbalik handog sa iyo ng aking mga talents. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.